Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So, komentaryoan lang po natin itong file ngayon ng impeachment kay BBM, mga kababayan. Tingnan po natin kung sino po yung nag-file at kung kanino nila ikukunik ito ng TV5, mga kababayan. Pakinggan po natin. Sinampa na sa Kamara kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, namumuno sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga sa grounds for impeachment ang umano'y pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pati na rin yung umano'y... Tandaan niyo po niyo, mga kababayan, ang sabi nito, Pusong Pinoy Party List, mga kababayan. Ituloy lang po natin siya. Drug addiction ng Pangulo na sagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint, Jiggy, yung pagkabigo raw ng Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo, nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay. No one, not even the President, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Thank you. Gago! For some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs. Marian, anong background ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Jiggy, dahil taon na practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Pagmamayari niya yung kumpanyang JDN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI dahil nga dun sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Jiggy. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders? Tandaan ninyo, mga kababayan, ang itong nag-abogado ito, ang PPP, Pusong Pinoy Party List, mga kababayan, ay isa po itong kontraktor. At itong abogado na nagsampa ng impeachment kay BBM, ay tingnan po natin kung kayo na siya, mga kababayan. Pakinggan po natin ang report nila. Sa sinampang reklamo laban sa Pangulo. Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw ito ang... Itong abogado na ito, mga kababayan, ay abogado ito ni Araneta Marcos, ni Liza Marcos, ng ating First Lady. Doon sa sinasabi kay abogado ito, laban kay Glenn Chong, mga kababayan, na pambabastos di umano. Ngayon, paano natin maikukunik ito nila sa mga Duterte, mga kababayan? Tingnan po natin, tuloy lang po natin sila. Parehong grupo na lumapit sa kanya noon para nga sa planong impeachment complaint at dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Narito yung pahayag ni Congressman Erice. I'm still puzzled with what is the motive because anytime any person can file a complaint until
within the week. So, pareho lang. It will be consolidated. Compared to the Committee on Justice. GB, question din na ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang lutong Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, isang taon naman ang Gago! para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De Jesus na konektado siya kay Pangulong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. I have no links with the president himself. I've never met either the president or the first lady. What does matter is Gago! we need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Jiggy, para naman kay House Speaker Boji D, walang basehan para ipa-impeach nga itong Pangulo. Aniya, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato. Jiggy. Marian, ano ang magiging sunod na proseso ngayong natanggap na ng Secretary General ang impeachment complaint? Gago! Jiggy, ayon sa Secretary General, ay ire-refer na nila ito sa Office of the Speaker. Oras na matanggap na ng Speaker ay meron lamang silang 10 session days para isalang ito sa order of business sa plenaryo. At meron lang 3 session days para naman ma-refer ito sa Committee on Justice, kung saan tutukuyin kung sufficient in form and substance ang reklamo. Ayon sa rules ng Kamara, deemed initiated na ang isang impeachment complaint oras nga na ma-refer sa Committee on Justice. At ayon naman sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain pa ng panibagong impeachment sa parehong tao sa loob ng isang taon oras na magsimula o ma-initiate na nga ang impeachment proceedings. Jiggy, sa January 26 o sa susunod na Lunes na nga magre-resume ang sesyon dito sa Kamara. At aabangan natin kung isasalang na ba ito sa ng impeachment complaint sa order of business sa plenaryo. At mag-aabang din tayo kung nakakabot pa ang ibang impeachment or grupo na maghahain nga ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General within this week. Nauna na rin kasing sinabi ng Makabayan Block na maghahain nga sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din yung DDS group na sinasabi ni Erice na naunang lumapit nga sa kanya na magpa-file ng impeachment complaint. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikan po. Yan mga kababayan. Kasi nga po, pinipilit nila na ngayon po, ang ginagawa ng TV5 ngayon, kinukunik nila ngayon sa mga Duterte. Kasi nga po, si Pulong Duterte, mayroon po silang party list na PPP din. Ngayon puwersa ng mandaragat, puwersa ng dagat, party list po yata yun mga kababayan. Puwersa Pilipino, puwersang dagat yata po ito. Yun po ang party. Kinukunik nila ito doon sa party list ng mga Duterte na PPP din. Ay ang nag-file po ng complaint ay yung isang contractor na congressman, di umano, ayon sa TV5, na nag-file ng impeachment at nag-endorso doon sa impeachment ni BBM mga kababayan. Kayo po ba naniniwala sa impeachment na ito mga kababayan? Kasi alam naman po natin na maugong po ang balita na mayroon po talaga magpa-file ng impeachment laban kay BBM. Ang ginagawa po yata nila, inunahan na nila yung mga nauna pa, mga gustong mag-file para may submit agad sa Committee on Justice para madesisyonan, para hindi na susunod matanggap yung susunod na mag-file pa, mga kababayan. Hindi ito katulad ng kay BP Sara na hinihintay nila. Hinintay muna nila yung una, yung pangalawa, yung pang-apat, pangatlo, saka sila dinala sa Committee on Justice. Yun nga kay BP Sara, hindi talaga dinala sa Committee on Justice. Bagkos, talagang tinira lang nila dire-diretso sa plenaryo. At nagpirmahan agad sila ng hindi nga po pinagtalunan sa plenaryo yung complaint ni BP Sara. Ito, dadaling kaagad-agad sa Committee on Justice para madala sa plenaryo at para pagbutuhan. Muro-muro lang po ito mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, ang abogado na nag-file may kunik kay Lisa Marcos mga kababayan. Kalukuhan lang yun, sinasabi ng abogado na si Atty. De Jesus na hindi siya kilala si Lisa Marcos. Kalukuhan po, naging abogado siya laban kay Glenn Chong mga kababayan. Sa libel po yata yun, hindi ko po matandaan kung anong kaso nila ni Glenn Chong at saka ni Lisa Marcos mga kababayan.
Tapos sasabihin ng abogado na ito, hindi na siya kilala ni Attorney De Jesus, si First Lady. Kalokohan po yun, mga kababayan. Tapos biglang ang nag-file pa ng congressman na nag-endorso pa, PPP, isang party list din po. Na persang, ano yata ito, Pusong Pinoy ba ito? Basta, ano po to, PPP din. Pero contractor ito, mga kababayan. Alam naman po natin na sangkot sa flood control ang mga contractor, mga kababayan. Paano natin paniwalaan itong, ano na ito, itong mga impeachment na ito kung sila-sila lang din po ang nagpa-file para lang po ma-solve nila yung 1-year ban, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot isipin dito, mga kababayan. Kasi nga po, pilit-pilit po talaga nilang gaguhin yung mga taong Pilipino, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot dito. Ginagago po talaga tayo ng mga nanunungkulan sa gobyerno to, lalong-lalo na si BBM. Kasi kung talagang ma-aprobahan ito sa Committee on Justice, pag hindi po ito, mabasura lang ito, another 1 year na naman, mga kababayan, ang gagawin nila. Paano yung legitimo na magpapile mismo talaga ng impeachment laban kay BBM, mga kababayan? Diba po? Kasi nga, kalukuhan yung sinasabi nila, muro-muro lang po ito. Para lang kunwari, may nag-file ng impeachment complaint, para lang unahan nila yung mga gustong mag-file talaga ng lehitimo. Paano ito masasabi na maniniwala tayo rito sa abogadong ito at sa nag-endorse na congressman, di umano, na si Ninsay Beatatod? Yun po ang nakakalungkot dito na contractor na ito. Nakakalungkot lang na parang niluloko lang tayo ng sarili nating mga hinalal ng gobyernong ito. Kasi alam naman ho natin, isa ho sa mga congressman, maaaring ito, baka sangkot din ito sa flood control, mga kababayan. Bakit niya inendorso bigla? Parang katulad nga na sinabi ni Congressman Erese, walang patutunguhan ito. Kasi nga, may kaduda-duda na nagpa-file kasi connect pa rin sa mga Marcos ang nag-file ng abogado. Isipin mo, abogado ito. Maaari bang hindi niya kilala si Lisa Marcos, mga kababayan? Ay naging abogado siya laban kay Glenn Chong? Di ba po? Dahil di umano sa pambabastos, di umano ni Glenn Chong kay First Lady. Yun ang nakakalungkot lang. Niloloko po tayo talaga ng mga abogado at mga congressman para lang maunahan yung lehitimong mag-file ng impeachment laban kay BP Sara. Alam naman po natin na gusto rin mag-file ni Chubby Chingson ng impeachment laban kay BBM, mga kababayan. And yet, inuunahan na nila lahat para lang makuha yung 1-year rule ban. Kasi kung once na mag-file po yan ng 1-year rule sa impeachment dyan sa Kongreso ngayon, bigla na lang pong hindi natatanggapin yung mga susunod na complaint. Mabuti kung hihintayin nila at pipiliin nila. Ay kung ipapasa agad yan sa Committee on Justice, mga kababayan. Di tapos na. Lusot na naman sila ng 1 taon. Niloloko po talaga tayo. Talagang ayaw nila talagang pahintulutan na mawala si BBM sa palasyo ng Malacanang. Kung ganun na lang ang ginagawa nila, talaga pong kailangan po talaga ng suporta ng taong bayan ito. Isa na lang naman po ang talagang may nagbabadya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Pero sana matauhan na Totohanan lang, talagang di kami nalulunod. iupo lagi si BBM. Alam naman po natin, wala na po talagang Walang investor bahid sa ng sismis. proyekto ang ginagawa ng gobyernong ito. Puro pagdidepensa na lang sa sarili ang kanilang ginagawa. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pinababayaan na ho tayo ng gobyernong ito. Wala nang investor na pumapasok, wala nang nagpapautang sa atin na bansa dahil sa kagagawa ng presidenteng ito na walang ibang ginawa kung hindi maglustay ng pera ng bayan at kung ano-anong pagkakalat sa iba't ibang bansa ang ginagawa ng presidenteng ito na wala namang naiuwing investment sa bayan natin, mga kababayan. Bagkos, utang pa ng utang pero wala nang nagpapautang, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Niloloko po talaga tayo ng pagpapile ng impeachment complaint ito. Isa po itong muro-muro para pabor kay BBM, mga kababayan. Hanggang dito na lang po ako, mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0.
God save the Philippines. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.